We are now in the process po of ascertaining whether the Crescente Canada na pinagsalinan po ng 6 na baril is the same Crescente Canada na na-issuehan po ng warrant of arrest in relation po doon sa mga isinampang kaso po ng NBI po. Wala nang hinahabol pa mga baril ang Philippine National Police kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nabenta na ang 14 sa 19 na baril ng religious leader. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na 6 na baril ang naibenta kay Crescente Canada. 3 naman umano ang naibenta sa babaeng kamag-anak nito at 5 sa isa pang kamag-anak na mayroon ding apelyidong Canada. Inaalam na ng PNP kung ang Crescente Canada na napagbentahan ni Kibuloy ng baril at ang Crescente Canada na co-accused nito ay iisa. So kung siya rin po yun, ay definitely po ay ang ating pong FEO ay magsasagawa po uli at magkukonvene at magdi-deliberate dahil kung kasama po siya doon sa warrant of arrest, kung siya po mismo ito ay definitely po ay mag-i-initiate din po tayo ng revocation po ng kanyang LTAP at firearms registration, including po doon sa mga iba pang baril na nung i-check po ay meron po pong nakalista sa kanya. Nauna nang isinurrender ng kampo ni Kibuloy ang 5 baril nito sa Regional Civil Security Group sa Davao noong May 2. Kabilang sa mga isinukong baril ay ang 4 na pistol kabilang ang expired ang lisensya at isang rifle. Isinuko po niya yan pagkatapos po siyang serban po nung notice ng revocation po, kopya nung notice ng revocation po na inisyo po at pinirmahan po ng ating Chief PNP. Samantala, mayroon na rin magandang lead ang PNP sa paghahanap sa religious leader. May mga magaganda po tayong efforts na I'm not at liberty to share for now, but suffice to say po ay may mga magaganda po tayong information na vina-validate po that would hopefully lead to the location po ng mga accused po natin. Si Kibuloy ay wanted sa mga kasong child at sexual abuse at qualified human trafficking. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.